Hi guys, happy Sunday. Magluluto ako ng pakit. Tapos, dahil na bangus. Dahil yung boss ko umuwi nung nakaraan, may dalang maraming bangus. So, normal lang yung ulam dito guys, is laging ganun. Yes, normal lang yung mga ulam ganun lagi. Kapag marami kaming bangus, araw-araw kami nagbabangus niyan. I mean, hindi naman, every 2 days, ganun. Tapos, pinapartnera namin ng mga gulay-gulay. Tatlo lang kami nandito ngayon, yung boss kong babae, tapos yung bunso. Kasi yung panganay is pumunta ng Tagaytay. Tapos yung tatay naman, nasa probinsya. So, as in kami tatlo lang nandito. Ang lungkot ng Sunday. So much malungkot. Talong. Isang talong lang kasi malaki naman siya. Itong okra. Hindi ko na siya i-slice para hindi siya kapatid ko guys, tumawag, di ko sinabot. Na-stress ako lalo pag mga ganun. Guys, wala kang stress na mararamdaman. Yung bagong panganak na naiinis ako kasi instead na tumulong sa magulang muna or maghanap ng trabaho ba para makatulong man lang kahit paano. Malaman ko, buntis na. Malaman ko yung may talipin na pala is manganganak na. Lapit isang buwan na lang yata, manganganak na. Diba? Nakakapikon yung ganun, walang ganang tumulong sa mga ganyang klaseng tao. Yung hanggang salita lang, tapos hindi naman ginagawa. Guys, na hindi ako nagkaanak kasi unang-una, ang unang iniisip ko talaga, bago ako magkaroon ng sarili kong pamilya is, kahit nung dati pang kabataan ko pa, ang iniisip ko talaga, yung mindset ko talaga guys is, ayaw kung magkaroon man ako ng sariling pamilya ko, ayaw ko yung naranasan ko, maranasan din ng anak ko. Ayaw ko, kaya siguro hindi ako binigyan ng sarili kong anak. Kasi alam yata ng Panginoon na yun nga din talaga yung mindset ko. Yung alam niyo yung hirap na naranasan ko dati at hanggang ngayon as nangangatulong pa rin ako. So ayaw ko maranasan yung anak kong ganun. Okay na ako yung maghirap. Lagi nga sinasabi mas masarap daw talaga kapag may anak. Oh, totoo naman siguro yan. Totoo naman yan, naramdaman ko naman yan eh. Ngayon nga parang naisip ko na masarap pala kapag may anak mo. Pero dahil nga ang mindset ko nga ayaw kong maranasan ng anak ko yung naranasan kong hirap. Isa ko sa mga ganun guys, yung hanggang salita lang, yung mga salitang, ito, ganun, tutulong ako sa magulang ko. Well, hindi naman responsibilidad ng mga anak na tutulong sa magulang. Kumbaga, isipin mo din yung hirap ng buhay ng magulang. Ano ba ang silbi kung inanak ka na nabuhay ka dito sa mundong ito kung hindi ka rin naman tutulong sa pamilya mo? Sa magulang mo. Ang pagtulong, kusa naman yan guys. Pero syempre isipin mo din yung kung hindi din naman sa magulang mo, wala ka rin naman sa mundong ito. Ganun yung isipin mo. Hindi lang yung puro sa sariling kaligayahan ang isipin. Visit talaga akong ganun. Luto muna ako bago ako ma-stress. Bagugan.
Pag-uong na, matabang pa din. So, lagyan ko siya ng kunting papis. Medyo matigas pa yung okra. So, palambutin ko muna kunti. Ubos na yung gas. Hello guys, kain na po tayo. Ito na yung niluluto ko. Ang kanin ko pala is white rice kasi nakalimutan kong magluto ng black rice. So kain na. Tapos yung prito ko palang bangus. Gusto ko magsimba kaso parang umuulan man eh. Yung pagkatimpla ko sa daing na bangus, tama-tama lang. Medyo maasim-asim na eh. Tapos yun nga guys, continue tayo doon sa topic doon sa kapatid ko, doon sa panganay namin. May mga anak yan siya guys ng mga babae. Ngayon itong ilan ba itong pamangkin kong bagong panganak ngayon eh. Pangapat. Nung nag-aral pa siya, may hingi siya sa akin ng mga ano ba, katulad na lang ng example na lang is yung load. Madamo talaga ako guys pagdating doon sa pamangkin ko na yun. Nagbibigay naman ako, pero pag yung sumusobra na, hindi ko na binibigyan. Tapos, ang lagi kong sinasabi sa kanya, mag-aral ka ng maayos, para pag nakatapos ka, makatulong ka naman kahit paano sa magulang mo, kasi hirap na sa buhay yung magulang mo. Lagi niyang sinasabi sa akin, oo te, kasi may mga kapatid yan siyang dalawa na nakakatanda sa kanya, na walang ginawa kundi mag-asawa na mag-asawa. Ang pinasok ko dito sa trabaho, bago pa yung pumasok dito, ang sinasabi, gusto kong tumulong sa kina mama te, kina papa kasi hirap sa buhay. So ako naman, naniniwala. Sa pangalan yun ha. So pinapunta ko dito para makapagtrabaho. Tapos, pagdating dito, 5 buwan lang yata sa trabaho niya, umagis. Nakahanap ng nakakilala ng lalaki.
niyaya yatang magsama. So, nagsama. So, ito namang pangalawa, ay pangatlo pala, ganun din yung, kung ano yung sinabi ng atin niya, ganun din sinabi. So, pinapunta ko dito ulit. Na naman, ganun din. Ilang buwan lang, nag-asawa din. Nabuntis. Ngayon, pinauwi ng lalaki doon sa probinsya nila. So ngayon, itong sa lalaki, parang nawala ng suporta sa sa mag-ina. So itong pamangkin ko, bumalik dito. Pero, nung una nun, nag-chat yun sa akin, sabi sa akin, gusto daw bumalik niya dito. Sabi ko naman sa kanya, diyan ka na lang maghanap ng trabaho, alagaan mo yung anak mo. So hindi nakinig. So umalis din, bumalik din dito sa Manila. So para nakatrabaho lang yata ng ilang buwan, gano'n na naman, nakahanap na naman ng lalaki, nakikipagsama na naman. So nagkaanak, so lalong napabayaan yung anak niyang panganay. So kaya ako inis na inis ako guys sa yung mga bakang yun. Tapos ito na nga huli ngayon. Humihingi-hingi sa akin dati ng load, hindi ko talaga binibigyan. Binibigyan ko pero hindi madalas. So ito na. Nag-college, parang na kasi kanya college yata siya. Or gano'n, so parang napatigil sa sa pag-aaral. Nagtataka ako kasi hindi siya nagtatambay doon sa magulang niya. Doon sa parang bayan yata ng kung saan yung lugar nila. Sabi ko, anong ginagawa niya doon? Wala man siyang trabaho. Ay, wala naman na siyang pasok. Bakit hindi siya dyan sa inyo? Sabi ko doon sa kapatid ko. Itong kapatid ko, ayaw magsabi sa akin ng totoo. Ito ganyan daw, ganito, ganyan. So, hinahayaan ko. Parang paniwala ako. So, mga ilang parang nagtaka na ako. Sabi ko, bakit malagi siya nandoon? Ba't hindi siya maghanap ng trabaho na para naman kahit pa paano makatulong siya sa inyo? Sabi ko sa kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, may na laro sabi niya sa akin, meron na siyang live-in partner, sabi niya sa akin. Sabi ko na nga ba yung mga anak mo talagang yan, wala talaga yung plano talaga sa mga sarili nila, kundi yung mga lang nila. So lalong nag-trigger naman yung ko, inis ko. Sabi, buntis nga daw. Ay, wala, hindi ko na kinakausap. Kasi, yung sinasabi ng dalawa niyang kapatid, na pumalpak, ganun din siya, pumalpak din. Kaya pag nag-text yung kapatid ko, ang tumatawag, hindi ko talaga sinasagot. Sabihin na nila masama ang ugali ko or ako. Wala akong pakialam. Kasi hindi naman ako nagkulang guys. Mga yung paalala ba. Hindi ako perfectong tao. Din ako. Masama din ang ko. My goodness. Sarap. Kaya nga yata tumanda na lang ako sa pagiging kasambahay ko kasi ayaw kong pabigat ako sa magulang ko. 16 pa lang ako, nasa ibang tao na ako tatrabaho na ako. Dapat may tutulong ako sa magulang ko, nagbibigay ako, pero kung wala, di wala. Diba? Sa mission ako, baka ganun yung ko. At least ako ngayon, wala akong iniisip na sakit sa ulo. Kumbaga, sarili ko lang. Ganun. Aking video, bye. God bless and have a good day. Happy Sunday po.